Ang ninuno. Dahil maraming nagre-request na ilagay natin sa Shopee ang lana, nariyan sa comment section ang link ng ating Shopee. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ang mga sangkap ng lana kontra aswang. Nariyan sa screen ang pictures. Salindugok, tawas tapol, bato balisong, banaog, diamante negra, ramo-ramo, luya ng tapol, matan, at meron ding San Benito, may kasama yang dasal. Anong bisa? Pangontra aswang, panghilot, pangparusa, kontra usog, kontrabati ng elemento, pwedeng isabit sa bahay pang proteksyon, pampaswerte sa negosyo, gabay sa paglalakbay, at ang pinakamatinding bisa, gamitin kontra sa sugat ng sabwag, aswang, elemento, duwende o kulam. Pwede din itong gamitin panghapla sa may ubo, may lagnat, at may pilay. Nariyan sa comment section ang link ng ating Shopee. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Enoch. Taong 1963. Miagaw. Enoch, ang aga mo na namang nasa labas. Nag-almusal ka na ba? Masama sa tao ang nagtatrabaho ng walang laman ng tiyan. Ang mabuti pa ito, kumain ka muna. Hati tayo ng dala ko. Wika ni Mang Ben. Matandang tendero ng siopaw sa lugar. Bata pa lamang si Enoch. Kilala na siya ng matanda. Isang magiliw at mabait na binata. Maraming salamat po, Mang Ben. Pero busog pa po ako eh. Kumain ako kanina. Nagluto si nanay ng sobrang aga. May lakad daw po sila eh, pero pwede ko po ba yung iuwi mamaya? Baka magutom po ako eh. Wika ni Enoch. Paborito ni Mang Ben si Enoch mula bata hanggang sa magbinata. Tila apo na kung ituring ito ng matanda. Magandang araw po, Mang Ben. Magandang araw, Enoch. Kumusta kayo? Tanong ni Aida, tendera ng karne. Anak ng matadero sa lugar. Humalili sa ina mula ng dapuan ng matinding karamdaman. Magandang araw din, iha. Oh, naitabi niyo ba yung karne na bibilin ko sa tatay mo? Mamayang hapon, dadaanan ko na lang sa inyo. Tugon ni Mang Ben. Dito kumukuha ng karne sa paninda ang matanda. Napangiti naman si Enoch habang tinatapos ang pagkukumpuni ng bakuran ng kapitbahay. Nang matapos, kaagad itong pumunta sa pamilihan. Bibili ang binata ng patuka sa manok. Bukod sa pagiging karpentero, nag-aalaga din ito ng manok. Hindi para isabong kung hindi paramihin at makatay. Negosyo ng binata na magbenta ng karne ng manok sa palengke tuwing sasapit ang araw ng pamilihan. Pare, may pagkain ka ba dyan? Baka pwede namang makaingi. Bilang kapalit, pwede kitang samahan kung may iuutos ka o ipapabuhat. Gutom talaga ako eh. Wika ng lalaki na nasa itaas ng puno. Magandang araw. Naku Manong, wala eh. Pasensya na ha. Tugon ni Enoch. Nakapa niya ang kaperasong siopaw na ibinigay sa kanya ni Mang Ben. Ito po pala. May dala akong kaperasong siopaw. Gusto niyo po? Huwag kayong mag-alala. Sa inyo na lang po yan. Wika ni Enoch. Nagpumilit ang lalaki na nagpakilala sa pangalang Filemon. Tutulungan siya nito kung meron siyang kailangang gawin o pupuntahan. Dahil ayaw namang maging bastos ni Enoch, hinayaan lang niya ang lalaki na sabayan siya sa paglalakad. Alam mo, mabuting napadaan ka. Gutom na talaga ako eh. Hindi ko naman maabot yung bunga ng mangga na nasa tuktok.
Wika ni Filemon. Makwento ang lalaki at ayos namang kasama, kaya mabilis naging magaan ang pakiramdam ni Enoch sa kanya. Bakit po ba kayo nandito? Nagpapalaboy-laboy sa barangay namin. Nasaan po ba ang pamilya nyo? Taga saan po ba kayo? Tanong ni Enoch. Napansin niya na edukado naman itong magsalita. Madaming alam at hindi naman mukhang baliw. Sa pagsasalaysay ni Filemon, nagmula pa siya sa Bicol, mula sa pamilya ng guro at pulis. May mga sinabi sa buhay at titulado, pero ayon dito naiiba siya sa mga kapamilya niya. Sa pilitan siyang pinagtapos sa pagka-inhinyero. Subalit ang gusto niya, malibot ang mundo at makatuklas ng iba pang bagay. Alam mo ba minsan, inakyat ko yung bundok sa amin. Kahit bawal, pinilit kong pumuslit. Plano ko sanang marating yung tuktok. 3 araw ako sa taas. Grabe yung hangin dun. At saka sobrang tulis ng bato. Malakutsilyo nga sa tulis eh. Habang pababa ako, may nakasalubong ako na kakaibang nilalang. Tao ang itsura, pero iba kung kumilos. Wika ni Filemon. Pinakita pa nito sa binata kung paano maglakad ang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, napadpad naman siya sa Iloilo. Sumama siya sa paglalayag sa karagatan. Kaso naiwanan siya. Nahuli si Filemon sa itinakdang araw dahil napasabak ito sa mga tulisan. Nako, masyado po pala kayong gala. Wala na ba kayong balak bumalik sa pamilya nyo? Ayon kay Filemon, tinakwil na siya ng mga kamag-anak dahil hindi tradisyonal ang mga gawi. At madalas napaksa ng mga kwento ay tungkol sa mga kakaibang bagay, kagaya ng mga aswang at engkanto. Inakala ng mga ito na baliw na si Filemon. Pero sa mata ni Enoch, malayo sa baliw si Filemon. Tingin niya malawak ang kaalaman nito. Nang makarating naman sila sa palengke, tinuruan pa siya nito ng mas magandang patuka sa manok. Bukod dito, may mga halamang inirekomenda si Filemon para mas tumaba ang mga manok at makaiwas sa sakit. Nagpasalamat naman si Enoch. Mas malaki ang naging kapalit ng kapirasong siopaw na ibinigay niya. Kuya Filemon, saan ka pala tumutuloy ngayon? Pag-aala-gala ka lang? Delikado pa naman sa labas nitong mga nagdaang buwan. Napapabalita po yung gumagalang awok. Ayon sa mga kapitbahay, aswang daw yon na nag-aanyong malaking baboy. Nang bibiktima ng mga taong napapagawi sa mga kakahuyan, lalo na paggabi. Sana naman po, hindi kayo sa gubat nakatira. Wika ni Enoch. Awok baka mo. Tandayag ang tawag sa amin sa kanila sa probinsya. Higanting baboy ramo. Sa isang buwan, nung nasa kakahuyan ako, wala pa naman akong nakikitang dambuhalang baboy. Doon ako nakatira sa mga batuhan malapit sa ilog. Sa palagay ko, yun ang pinakaligtas na lugar para sa pagtulog ko. Mataas tapos tago. Pero salamat sinabi mo yan. Sana lang, hindi ako makakita ng awok na yan. Tugon ni Filemon. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa hanggang sa maabot nila ang bukana ng barangay ni Enoch. Balak na sanang magpaalam ni Filemon sa binata. Subalit naisipan ni Enoch na imbitahan ito. Tutal mukha naman itong mabait at mapagkakatiwalaan. Isa pa, natutuwa ang binata sa mga kwento ni Filemon tungkol sa lugar na napuntahan niya. Kuya Filemon, tara na po. At saka may merienda dun. Para matignan mo din yung mga manok ko. Malaking tulong po kung matuturuan niyo ako kung paano mas maparami ang mga alaga ko.
At isa pa, hindi ba kayo natatakot sa kakahuyan? Ang dilim dun ah. Wika ni Enoch. Hindi katagalan pumayag na si Filemon. Ayon dito, wala naman siyang ibang gagawin. Mas mainam din nang makapagmeryenda siya kaysa muling kumain ng bayabas sa gubat. Aba Enoch, mukhang may bisita ka. Magandang araw sa'yo ha. Nga pala iyo, hinahanap ka ng nanay mo kanina. Hinabol ng aso yung isa sa mga alaga mong manok. Napatay yata. Wika ni Mang Ben nang makita ang dalawa. Napansin naman ni Enoch kung paanong titigan na mga kapitbahay si Filemon. Madungis ang itsura nito at talagang mukhang palaboy. May punit pa ang damit, maging ang pantalon. Huwag niyo na lang pong pansinin yung mga kapitbahay namin. Ganyan lang po talaga yan kapag may bagong salta sa lugar. Pasok po kayo. Pagkarating sa loob, sinalubong siya ng ina habang magkasalubong ang kilay. Kaagad nitong tinawag si Enoch at kinausap. Anak, sino ba yung kasama mo? Napakadugyot. Baka mamaya magnanakaw yan o hindi kaya mamamatay tao. Hindi mo ba naisip yon? Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mong makipagkaibigan kung kani-kanino. Yung manok mo namatay. Hinabol ng aso nila Mang Gustin. Nakawala sa kulungan eh. Tignan mo nga yung kulungan ng mga manok mo. May butas na. Wika ng ina. Kagad namang tumanggi si Enoch. Sinabing hindi masamang tao si Filemon. Hindi din baliw. Hindi na nagsalita pa ang ina. Binati lang si Filemon at pinapasok na ng tahanan. Kagad namang dumiretso si Enoch at Filemon sa likod ng bahay para tignan ang mga manok. Binilang ng binata ang mga ito. Teka lang. Hindi lang isang nawawala sa mga alaga ko. 5 manok yung nawawala. Wika ni Enoch habang si Filemon naman marahang sinuri ang paligid. Nararamdaman niya na hindi aksidente ang pagkakasira ng kulungan ni Enoch. Mukhang sinadyang sirain ang bakod mo dong. Tignan mo yung butas oh. Halatang gawa ng matalim na bagay. At saka, nakikita mo ba yung bakas sa damuhan? Bakas yan ng mga pae. Sa madaling sabi, mukhang ninakaw ang mga alaga mo. Wika ni Filemon. Pero ang ipinagtataka nito, tila hindi sa tao ang mga bakas sa damuhan. Hindi hamak na mas malaki kumpara sa normal na tao. Ibig sabihin po ba nito, may mga magnanakaw dito sa barangay namin? Teka nga muna, mamaya na natin pag-usapan. Baka pwede pong patulungan na lang ako sa pag-aayos ng kulungan. Wika ni Enoch. Pero hindi lang pag-aayos ang tinulong sa kanya ni Filemon. Tinuruan din siya nitong maglagay ng mga patibong sa bakod. Kung sakaling bumalik ang magnanakaw, masusugatan at mapipinsala ito. Mas maganda kung mahuhuli. Adong, kung sakaling mahuli ang magnanakaw, huwag kang susugod mag-isa. Hanggat maaari, tumawag ka ng tutulong sa'yo. Mukha kasing may kalakihan ang bumisita sa manukan mo. Wika ni Filemon. Dahil sa mga narinig, napaisip si Enoch kung ano ang gagawin niya sa oras na mahuli ito. Kuya Filemon, ang mabuti pa po, magmerienda muna tayo. Sana naman, wag nang bumalik kung sino man yung magnanakaw ng manok. Malulugi ako kapag nagkataon eh. Mabuti kung pinupulot ko lang yung pinampupuhunan ko. Wika ni Enoch. Nalulungkot ang binata. Ilang araw na lang mabibenta niya na sa pamilyan ang manok. Subalit may nauna sa kanya na makinabang. Sa tapat ng tahanan,
Sa loob ng bakuran may tambayan silang kubo. May lamesa sa gitna na gawa sa kawayan, napapalibutan ng mga upuan. Doon sila nagmeryenda ni Filemon. Ganda dito sa lugar nyo, Dong. Pero kahit saang lugar talaga, palagi may nagtatagong maitim na sikreto. Salamat nga pala dito sa merienda, ha. Iuwi ko na lang yung natira. Napuno yung tiyan ko sa dami. Wika ni Filemon. Mga nilagang kamote ang hinanda ni Enoch, pero labis na saya ang dulot nito kay Filemon. Nang matapos, nagpaalam na itong aalis. Dapit hapon, maglalakad pa ito papasok ng kakahuyan. O Enoch, umalis na ba yung bisita mo? Sa uulitin na, huwag kang mag-iimbita ng hindi mo kakilala. Alam mo naman na may gumagalang aswang dito sa atin. E paano kung siya pala yung aswang na yon? E di tayo ang unang napunterya. Wika ng ina. Hindi naman masisi ni Enoch ang ina. Nag-iingat lang ito para sa kapakanan ng pamilya. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam niya na maaaring pagkatiwalaan si Filemon. Wag ko kayo mag-alala, Nay. Nag-iingat naman po ako eh. Hindi ko naman po gugustuhin na mapahamak ang pamilya natin. Alam ko mapapagkatiwalaan si Kuya Filemon. Nang gabing yun, binantayan ni Enoch ang manukan. Sa bandang kwarto niya nakatapat ang manukan. Kaya kung may manggugulo man dito, o hindi kaya naman may manggagalaw sa mga latang sinabit ni Filemon, kagad niya itong malalaman. Mahuli ko lang talaga kung sinong makating kamay ang kumukuha sa mga manok ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo yun ng mahal. Wika ni Enoch. Hindi lamang dahil nawalan siya ng mga manok. Pagod at hirap ang pinuhunan niya sa mga ito. Habang nag-iisip, narinig niyang kumalampag ang mga lata sa kulungan ng manok. Tinignan nito ni Enoch. May nakita siyang anino na nahuli ng patibong. Tay, may tao po sa kulungan. Samahan niyo po ako. Ito na yata ay nagnakaw ng 5 manok nung isang araw. Tama nga si Kuya Filemon. Babalik at babalik sila. Wika ni Enoch. Mabilis na kinuha ng ama ang ginunting na nakasabit sa dingding ng kusina. Isa itong tradisyonal na sandatang Pinoy na may hahalin tulad sa mga espada ng Kastila at mga Hapon. Pero may pakurbang talim. Habang si Enoch naman, dala ang iniingatang kampilan, pinamana sa kanya ng lolo. Walang balak si Enoch na patakasin pa ang magnanakaw. Alam niyang bukod sa mga manok, maaari itong makaperwisyo sa iba. Wala kang kawala ngayon. Ang lakas mong mameste ng hanap buhay ng iba. Wika ni Enoch, habang marahan na lumalapit sa kinaroroonan nito. Nang buksan ni Enoch ang ilawan, sa halip na salakayin, natulala si Enoch maging ang ama. Anak, huwag kang lalapit dyan. Baka makagat ka. Tawagin mo ang kuya mo. Magdala kayo ng asin at kunin mo yung buntot pagi ko sa kusina. Wika ng tatay. Sa unahan kung saan nakalagay ang patibong, merong napakalaking tao. Mabalbon at tila baboy ang itsura. Meron ding itong napakahabang pangil. Kagad napagtanto ng ama ni Enoch na hindi ordinaryong magnanakaw. Isa itong aswang. Dambuhalang aswang na umaangil at nakatitig sa kanila. Mabilis namang kumaripas papasok ng tahanan si Enoch. Sumisigaw ito habang hinahanap ang buntot pagi. Nang makuha ang buntot pagi at madampot ang lalagyan ng asin, kagad nitong binalikan ng ama.
Nag-aalala siya na baka makatakas pa ang aswang at salakayin ang ama. Subalit pagkarating niya sa lugar, nakatitig pa din ang ama sa aswang na nooy pilit na nagpupumiglas. Nakita na nito ang buntot pagi at asin. Anak, dahan-dahan mong sabuyan ng asin. Huwag mong sayangin yung dala mo. Huwag mo hahayaang makalmot ka ha. Hindi natin alam kung anong kakayahan ng aswang na yan. Wika ng ama. Maraan itong lumapit habang hawak ang buntot pagi. Si Enoch naman, tuloy lang sa pagsaboy ng asin. Labis ang pagwawala ng nilalang. Nakakabingi ang pagsigaw nito. Makikita na halos gumiba na ang kulungan. Tay, anong gagawin natin? Mukhang sa lakas niyan, masisira na yung buong kulungan. Wika ni Enoch. Nauna pa nitong alalahanin ang mga manok kaysa sa sariling kaligtasan. Subalit dahil sa ingay ng aswang, nagising ang mga kapitbahay. Nagpunta ang iba kila Enoch at nakita ang bagsik ng aswang. Hirap na hirap ito sa uri ng patibong na inilagay ni Filemon. Bagamat malakas, tila sumasabay sa galaw niya ang mga tali. Kaya walang ubra kahit anong gawing pagtakas. Nang dumadami na ang tao sa bakuran nila Enoch, bigla itong nagpalit ng anyo sa napakalaking baboy. Sinlaki ng kalabaw ang nilalang. Muli itong nagpumiglas sa patibong at hindi nagtagal napigtal ang mga tali. Kagad itong tumakbo sa palayan at bigla na lamang naglaho. Naiwang nakatulala ang mga residente, maging sila Enoch at ang tatay nito. Kung nagkataon na nalapitan nila ang nilalang, maaaring may nasaktan o may namatay sa kanila. Kinaumagahan, mabilis na kumalat sa barangay ang pagsalakay ng awok sa lugar. Dito nag-umpisang maglitawan ang ilan pang mga residente na naperwisyo ng aswang. Ang buong akala nila noon, tao ang nagnanakaw sa kanila. Pero dahil sa naranasan ni Enoch, may mga bakas din ng malalaking paa na malapit sa kulungan ng mga nawalang hayop. Naging maingat ang mga tao sa baryo. Kung dati hinahayaan lang nilang madilim ang mga kulungan, ngayon ay nilalagyan nila ito ng ilaw para makita ang nilalang na maaaring kumuha sa alaga. Anak, mahusay ang pagkakagawa mo sa patibong ha. Kung mas malaking lubid ang naroon, ay siguradong hindi na yon makakatakas. Saan mo naman natutunan ang paggawa? Tanong ng ama. Hindi po ako'y may gawanan eh. Yung kaibigan ko po. Bisita ko kahapon si Kuya Filemon. Siya yung nagsabi sa akin na maglagay ng patibong sa likod ng kulungan. Ang sabi niya babalik yung magnanakaw. Tama nga siya. Malaking nilalang yung dumating. Kaso, pantao yung ginawa niyang patibong. Sino ba namang mag-aakala na aswang pala yung kalaban natin dito? Tugon ni Enoch. Naroon naman ang mga kabarangay nila. Nakikinig sa usapan ng mag-ama. Isa sa mga ito ang nagtanong kung nasan si Filemon. Magpapaturo sila sa paggawa ng patibong. Hindi naman malaman ni Enoch kung ano ang isasagot sa mga kabarangay. Ang alam lang niya, nasa gubat ito namamalagi. Hindi niya alam kung saan banda. Mahaba ang ilog sa lugar. Tay, hindi ko po alam kung saan siya makikita. Dayo lang po siya dito ang sabi niya sa akin nun. Sa gubat siya nakatira malapit sa ilog. Pero hindi ko po alam yung eksaktong lokasyon. Wika ni Enoch. Sa tingin ng mga naroon, maraming karanasan sa pangangaso si Filemon. Maaaring maging malaking tulong kung naroon siya sa barangay hanggang sa mahuli nila ang awok.
Hindi natin kailangan yung pili mo na yan. Ang masasabi ko lang, baka naligaw lang yung awok na yun dito sa atin. Bakit hindi na lang natin patibayin ang mga kulungan? Nang sa ganun hindi na tayo mabiktima ng aswang. Napansin niyo ba? Mga may hinang kulungan lang ang sinasalakay. Tignan niyo yung kulungan ko ng manok. Wala namang namiminsala. Wika namang Banong. Tindero ng karne sa palengke. Kakumpetensya ni Nanay Aida sa pagtitinda. Ano na bang mangyayari sa lugar natin, ano? Una, may mga pesteng insekto ang napapadpad dito. Ngayon naman, aswang. Paano pa ako makakapagtinda kung pagbabawalan tayo ng kapitan na lumabas sa madaling araw? Sa mga oras na yun ako namimili ng karne. Wika ni Mang Ben. Labis ang pag-aalala nito dahil maapektuhan ang hanap buhay. Kung mahuhuli siyang lumabas, siguradong mauunahan siya ng ibang tendero mula sa ibang barangay sa mga suki sa palengke. Huwag po kayong mag-alala, Mang Ben. Papasan po ba't malulutas din natin to? Mapapalayas din natin yung aswang na yan. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Wika ni Enoch. Mang Ben, kung gusto niyo po, sasabihan ko na lamang si Tatang na daanan kayo ng karne. Total, maaga din naman kaming lumalabas. Alok ni Aida. Aida, kasama kayo sa kailangang sumunod sa curfew. Hanggat hindi natin nahuhuli yung aswang, mahirap na. Baka pati kayo matsyempuhan. Ayaw nating mapabalita sa barangay natin. Pugad ng aswang ang lugar natin. Makakaapekto yun sa lahat ng negosyo. Wika ng kapitan. Iniiwasan ng kapitan na may mapabalita na namatay sa lugar. Malapit na ang eleksyon. Hindi maganda na mamatayan ng residente sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya kahit apektado ang mga kabuhayan ng residente, mas inuna niya na walang taong mabiktima ng aswang. Wag ho kayong mag-alala, Mang Ben. Pansamantala lang naman to eh. Hanggang sa mahuli natin yung tinatawag yung awok. Sasagutin na lang ng barangay ang magiging lugi nyo sa loob ng 1 linggo. Pangako ko yan sa inyo. Kapag nahuli na natin, kapag napatay na yung aswang na yan, balik na uli sa normal ang lahat. Wika ng kapitan. Sa isip nila Enoch, kahit sa gitna ng krisis, politika pa din ang nasa isip nito. Wala namang nagawa sila Mang Ben at iba pang nagtitinda sa palengke. Bagamat 3 oras ang mawawala sa kanila, ayaw naman nilang sumuway sa patakaran ng barangay. Umupa ng mga pribadong tao ang kapitan para mag-imbestiga at tugisin ang aswang. Ilang araw ang lumipas, wala pa rin silang nakikitang bakas. Hindi pa rin nauhuli ang nilalang. Tila alam ng aswang ang galaw nila at nagagawa nitong umiwas. Sinubukan na din ng mga residente na kopyahin ang mga patibong na nakalatag sa kulungan ng manok nila Enoch. Subalit bigo sila. Mang Ben, kumusta benta? Mukhang matatagalan pa yung kapitan sa pangako niya. Wika ni Enoch. Nang makita na palabas pa lang si Mang Ben ng tinda, ang pangako ng kapitan 1 linggo lang ang gagawing pagtugis, pero inabot na ng 2. Nagagawa pa din itong makapagnakaw ng mga alaga at may kamuntikan pang mamatay na magsasaka. Ginabi ng uwi dahil sa nawalang kalabaw. Eto, sa ilang dekada ko ng pagtitinda, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong problema at paghihirap. Mabuti pa yung kapitan pa yung lolo mo. Maayos ang patakbo sa atin. Kagad nagagawa ng solusyon ng mga suliranin. Pero itong kapitan natin ngayon, nakadikit yata yung tumbong sa upuan eh. Palaging nasa bahay. Paano malulutas ang problema? Wika ni Mang Ben.
Habang nag-uusap, muling nakita ni Enoch si Filemon. Tila siya ang sadya nito. Magandang araw, Kuya Filemon. Ang tagal mong nawala. Sinubukan kitang hanapin sa manggahan pati dun sa ilog. Alam mo ba nung kinagabi ang umalis ka, bumalik nga yung magdanakaw. Kaso hindi pala tao. Awok yung nahuli namin. Pero nung mag-anyong baboy mo, nagawang putulin yung mga nilagay mong tali. Wika ni Enoch. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakapasyal. Nung isang araw may sumalakay na aswang sa bahay ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba o ako talaga yung sadya niya. Nawalan ako ng malay, naulog ako sa ilog. Mabuti na lang, nagising ako bago anudin sa malayo. Hindi ko inaasahang may makakakita sa akin dun. Tagun-tago na ako. Tugon ni Filemon. Habang pinapakita ang mga sugat na natamo sa pakikipaglaban sa aswang. Ay nako, mabuti nakaligtas ka, no? Mukhang delikado sa gubat ngayon, Lalo pat hindi pa nahuhuli yung awok. Bakit? Hindi mo na lang patuloyin sa inyo yang si... Ano nga bang pangalan mo? Wika ni Mang Ben. Filemon po. Pero hindi na po siguro. Makakaabala lang ako. Nakahanap na po ako ng ibang lugar sa Kakawyan na mas ligtas. Sana lang, hindi na ako maamoy pa nung aswang. Pero kung sakaling subukan niya uli akong puntahan, papatayin ko yun. Wika ni Filemon. Maya-maya pa nagpaalam na si Mang Ben para makapagtinda. Habang si Filemon at Enoch naman ay pumunta ng tahanan. Natatandaan mo ba yung mukha ng aswang na sumalakay sa'yo? Yung nahuli kasi namin, ang natatandaan ko lang napakatangkad. Tapos masyadong mabalbon. Kaya mahirap makita yung muka. Tanong ni Enoch. Sigurado ko, iisa lang yung aswang na nakita natin dong. Kung maaari ngayong gabi, mauna ka sa kubo nyo. Pakiramdam ko, may sumusunod sa akin simula nang pumasok ako dito sa barangay nyo. Hindi ko alam kung sino, pero may nakasunod. Wika ni Filemon. Nang araw na yon, naglagay muli sila ng patibong sa kulungan. Pero hindi ito katulad noon. Hindi nila pakay na hulihin ang aswang. Batay sa plano ni Filemon, naglagay sila ng likido sa lupa na mamamantsahan kung sino man ang pupunta. Sa tindi at tapang ng likido, tatagal ito ng ilang araw. Ayon pa kay Filemon, imposible itong mahuli, lalo na kapag nakapag-an yung awok. Napakalakas, baka merong masaktan o mapatay pa. Subalit dahil sa kutob ni Filemon na taga roon lang ang aswang, kung magagawa nila itong mamarkahan ng hindi nito napapansin, siguradong mauhuli nila kung sino ito. Isa pa, gustong makagante ni Filemon sa ginawang pagsalakay sa kanya. Walang alam sa mga pangontra sa aswang si Filemon. Subalit sa lawak ng karanasan sa iba't ibang panig ng bansa, nagawa niyang magkaroon ng mga pamamaraan na hindi karaniwan sa iba. Mamarkahan lang natin siya. Walang susugod. Papalabasin natin na balak talaga siya nating hulihin sa patibong. Pero huwag kayong susugod. Kinabukasan kapag meron na siyang marka, doon natin siya hanapin. Wika ni Filemon. Sumang-ayon si Enoch sa plano. Inilatag nila ang patibong. Katuwang ang ama nag-abang sila sa loob ng bahay. Sinadya nilang maglagay ng dugo ng manok sa kulungan para matawag ang pansin nito. Maraming salamat, Filemon, sa pagtulong sa amin, ha. Pasensya ka na kung hinusgahan kita nung unang kita ko sa'yo. Alam mo na, nanay ako eh. Gusto ko lang maprotektahan ng pamilya ko. Wika ng ina. Wala po yun. Naiinggit nga po ako kay Enoch eh.
May mapagmahal siyang magulang, tapos mabait pa. Huwag po kayo mag-alala. Mauhuli din natin yung aswang. Tugon ni Filemon. Pero bigo sila ng gabing iyon. Hindi pumunta doon ang aswang. Matapos ang ilang gabi, tila iniiwasan talaga ng nilalang ang tahanan nila Enoch. Hanggang sa nakaisip si Filemon ng ibang bagay. Teka lang. Ilang araw ng ibang bahay ang pinupuntahan ng aswang. Kung tama ang kutob ko, taga rito lang sa inyo ang aswang, di ba? Siguradong alam niyang narito ako sa inyo at nailagay tayo ng patibong. Kaya hindi yun pupunta dito. Dahil doon, naisipan niya na magpanggap na aalis na sa tahanan nila Enoch. Sinigurado nitong maliwanag at matao pa nang lumabas siya. Matapos nun, naglakad ito palabas ng barangay. Sa isip ni Filemon, siguradong muli na itong sasalakay sa oras na malaman na wala na siya sa barangay. Wala namang problema. Total ang plano lang naman ay mamarka ng aswang. Kinabukasan babalik si Filemon para umpisa nila ang paghahanap. Nakadesenyo ang patibong para mawala ang atensyon ng aswang sa likidong tatama sa katawan niya. At kung siswerte na hindi ito mapansin ng aswang, lalabas ito sa lungga sa umaga para kumuha ng impormasyon sa lugar. Nang gabing iyon, muling nag-abang si Enoch at ang ama nito. Umaasa na sa pagkakataong iyon, mauhuli nila ang awok. Maya-maya pa, bandang 2:00 ng madaling araw, muli nilang narinig ang pag-angil ng nilalang. Bagong disenyo ang patibong na ginawa ni Filemon. Hindi ito inaasahan ng aswang. Kagaya ng plano, lumabas sila Enoch. Dala ang mga armas at nakapormang sasalakay. Inundaya ng paghampas ng latigo. Hanggang sa mag-anyong baboy ito, muli siyang tumakas. Nilingon pa sila ng nilalang na tila nagyayabang dahil walang kwenta ang patibong sa kanya. Tay, nakita niyo ba? Tanong ni Enoch. Oo, berde sa noo at sa pisge. Ang mabuti pa, pumasok na tayo. Bukas sa bukas, susubukan ko mag-ikot sa labas. Sana lang umubra ang plano ni Filemon. Malaki na ang nalulugi sa barangay natin at mga residente. Tugon ng ama. Hindi na natulog ang mag-ama. Bandang 6:00 naroon muli si Filemon. Nasa tindahan at nag-aabang ng mga dumaraan. Magandang umaga, kuya. Kumusta? May nakita ka na? Tanong ni Enoch. Kakarating ko lang dito eh. Wala pa naman ako nakikita. Pero wag kang magpapalata. Ang mabuti pa, maghiwalay tayo ng pwesto. Tugon ni Filemon. Maingat ang dalawa sa pagmamasid. Tinititigan nila ang muka ng bawat makakasalubong. Maging ang tatay ni Enoch, naroon na rin at nag-iikot. Ano anak, nakita nyo na ba? Alam nyo may naisip ako eh. Mamayang hapon, magtitipon ng mga kabarangay natin dahil sa gagawing pangangampanya ng mga kandidato sa barangay. Sigurado ko kung taga rito yung aswang, sisipot yon sa pagpupulong, kukuha ng impormasyon. Ano sa tingin nyo? Wika ng ama. Kagad naman silang umuwi para magpahinga at magmeryenda. Inabot sila ng maghapon sa pagmamatsyag. Maya-maya pa, habang nasa bakuran at nag-uusap, nanlaki ang mga mata ng mag-ama. Dumaan sa harapan nila si Mang Banong. Binati pa nito sila Enoch at doon nila malinaw na nakita.
berdeng tinta sa noo at sa pisngi. Halatang hindi pa ito napapansin. Meron siyang dalang mga karne na dadalhin sa bahay ng kapitan para sa mga bibisita sa magaganap na pagpupulong. Kuya, anong plano? Ngayon alam na natin kung sino ang aswang. Intay nating dumilim. Sigurado silang naroon lang si Mang Banong sa mga oras na yun. Ang plano ay magmamatsyag si Enoch, habang si Filemon naman pupunta sa bahay ng matanda. Ayon sa kasabihan, kapag naupo ka sa ikatlong baitang ng bahay ng aswang, tangan ang pangontra kagaya ng asin. Hindi nito magagawang makapasok. Naging maayos naman ang pangangampanya ng mga kandidato. Matapos nun ay umuwi na ang mga tao. Habang si Mang Banong naman, nag-aantay sa bayad ng kapitan sa karne. Nang magpaalam itong uuwi na, saka pinaliwanag ni Enoch at ng ama ang tungkol kay Mang Banong para mapatunayan na siya nga ang aswang. Magkasama nilang pinuntahan ang tahanan nito. Sinabi ni Enoch na nasa loob ng bahay si Filemon at mananatili sa labas si Mang Banong. Pero nang makarating sila sa tahanan, nakita nilang duguan si Filemon. Nakahandusay sa labas ng tahanan ng aswang. Malubha ang sugat sa tiyan at balikat na tila galing sa kagat at kalmot. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Filemon. Nagkamali tayo, Dong. Hindi si Mang Banong ang aswang. Bago pa man dumating dito si Mang Banong, sinalakay ako ni Mang Ben. Aswang yung matandang yun. Siya ang totoong magdanakaw. Kung hindi dahil kay Mang Banong, siguradong patay na ako eh. Tulungan niyo si Mang Banong. Nasa loob siya at sugatan din. Wika ni Filemon. Nagulat ang lahat. Hindi lubos akalain na ang matandang tendero ng ilang dekada, ito ang mismong aswang. Napag-alaman din nila na totoong aswang si Mang Banong. Tiyuhin nito si Mang Ben at pareho sila na may lahing awok. Subalit si Mang Banong, namumuhay ito ng tapat at walang inaagrabyado sa lugar. Nagkataon na siya ang nahuli ng patibong sa pagtatangka na balaan ang pamilya na balak siyang patayin ng tiyuhin. Hindi naman niya aakalain na nakapalibot pala sa likod ng bahay ang mga patibong. Hindi din daw ito kumakain ng tao. Kaso ang lahat ng mga paninda ni Mang Ben, ito ang mga ninakaw niya na karne. Mga nakaw na manok at baboy. At ang iba, alagang hayop ng mga karatig barangay. Nais nitong patayin si Filemon dahil banta ito sa kaligtasan ng matanda sa pagnanakaw ng mga manok ni Enoch. Ito din ang sumugod kay Filemon sa gubat. Nang marinig ni Mang Ben ang sinabi ni Enoch na nasa kakawyan ito namamalagi. Maluba ang sugat ni Mang Banong. Mas malalim ang kalmot kumpara kay Filemon dahil sa pagpoprotekta niya. Nakaligtas lang sila nang marinig ni Mang Ben ang paparating na taong bayan. Mabilis itong kumaripas papatakas sa barangay. Naging matunog ang balita sa bayan. Kinatakutan noon ang mga tindero, lalo na kapag hindi kilalang tao. Nakaligtas naman sa kamatayan si Mang Banong at Filemon. Dahil sa kabutihang nagawa ni Mang Banong, hindi ito pinaalis sa lugar. Wala naman silang masasabi sa kabaitan nito. Bagamat nakakatakot ang dating dahil sa malaking tao, subalit mas lalo nilang nakita ang kabutihan nito nang dahil sa insidente. Hindi na muli pang nakita si Mang Ben sa lugar. Pansamantala namang kinupkop ng pamilya ni Enoch si Filemon hanggang sa tuluyan itong gumaling. Ngunit nang makabawi na ng lakas, nilisan nito ang lugar. Susubukan niyang hanapin si Mang Ben
Hindi niya ito hahayaan sa bagay na ginawa sa kanya. Walang ibang nais si Filemon kung hindi makabawi at mapatay ang aswang. Para sa mga interesado sa Lana kontra Aswang, nariyan na ang link ng Shopee. At para naman sa international natin, meron tayong partner store sa Japan, sa Hong Kong, at kung nasa ibang country kayo, pwede din naman basta mag-message lang kayo sa ating Facebook page ng Likha or ng Ang Ninuno. Maraming salamat. Ang Ninuno.